Ang tanging pangarap ko lang naman ay ang ibigin ka at sa habang panahon, ikaw ay makasama. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa pagsilay ng liwanag sa aking mga mata, nakita ko kaagad si Allen. Eto siya sa tabi ko. Natutulog ng mahimbing. Pero teka, nasaan ba ako? Di ko naman silid ang lugar na to. Kaya eto, bumangon ako at tumingin sa buong paligid ko. Nasa ospital ba ako? Tapos eto, nagising na bigla si Allen. At agad namang tumayo. Tapos eto, kinising niya ang tatay at nanay ko na ayun, natutulog sa mahabang upuan sa silid kung nasan ako. Oh, anak, kamusta na ang pakiramdam mo? Buti naman at nagising ka na. Wika ni tatay. Tatay, ano bang nangyari? Wika ko naman. Anak, nawalan ka ng malay. Sabi ng doktor, baka sobrang pagod at stress yan. Kung saan-saan ka kasi nagpupunta. Layas ka ng layas. Kaya ayan. Wika ni tatay. Ganun po ba? Wika ako naman. Hoy, Jared. Ang haba ng tulog mo. Grabe ka. Halos 24 oras ata. Pero alam mo, hindi ako umalis sa tabi mo. Wika ni Allen. Bakit naman? Wika ako. Aba, syempre. Inalagaan kaya kita. Binantayan kita. Baka dapuan ka ng lamok. Wika ni Allen. Natawa tuloy ako. Gagi. Wala naman lamok dito. Pero, salamat ha. Wika ako. Naku, okay lang. Pero, buti at nagising ka na. Nag-alala talaga ako. Kasi ang haba ng tulog mo. Sanay ka ba na matulog ng mahaba, Jared? Wika ni Allen. Oo eh. Sanay na sanay. Hindi lang mahabang tulog ang ginawa ko sa nakalipas. Wika ako. Tapos ito, napatingin ako kay tatay at nanay. Natahimik lang habang nakikinig sa amin ni Allen. Walo, grabe naman yun, Jared. Astig yun. Kaso, Jared, uuwi na muna ako. Hinintay lang talaga kita na magising bago ko umuwi. Kasi baka mamaya hanapin mo ako. Tsaka, Jared, babalik din naman ako. Kailangan ko lang talaga na maligo tapos magpapaalam ako kay Papa at Mama. Tsaka, kukuha na din ako ng ilang gamit. Wika ni Allen. Sige. Okay lang. Wika ako. Sige. Alis na ako, Jared. Magpagaling ka ha. Babalik din ako agad. Wika ni Allen. Na eto, nakangiti lang siya na parang may gustong gawin. Kaso di niya magawa kasi nandito si tatay at nanay. Allen, iho. Yakapin mo muna bago ka umalis. Wika ni tatay. Hala? Wika ako naman.
Sige po. Wika naman ni Allen. Gusto din. Kaya eto, niyakap niya ako ng mahigpit. At aba, matapos ang yakap na yun, halatang masaya si Allen at ayun. Umalis na siya. Anak, kamusta ka ba? Wika agad ni tatay matapos makaalis si Allen. Okay naman po ako, tatay. Magaling na po ako. Wika ako. Nag-alala talaga kami sa iyo, anak. Akala namin ng nanay mo baka mamaya matulog ka na naman ng matagal. Ayaw na naming mangyari ulit yun sa iyo, anak. Wika ni tatay. Tatay, okay na ako. Huwag na kayong mag-alala. Napagod lang siguro ako tapos ang init kasi ng panahon. Wika ako. Tapos eto, may pumasok na doktor. Agad siyang lumapit sa amin. At tila ba, may nais siyang sabihin. Oh, buti naman at nagising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Wika ng doktor. Okay naman po. Wika ako naman. Mabuti naman at maayos na yung pakiramdam mo. Magpahinga ka muna dyan, iyo. Wika ng doktor. Tapos ito, isinama niya si tatay at nanay doon sa medyo malayo sa akin. Nag-uusap sila ng mahina. Naririnig ko pero di ko naiintindihan. Hanggang sa nakita ko na lang na nawalan ng malay ang nanay ko. Kaya ito, lumapit ako kaagad. Ano pong nangyayari? Wika ako. Kaya lang, walang sumagot sa akin. Tapos ito, inihiga namin si nanay sa higaan ko. At nang kumalma na ang sitwasyon, bumalik na din ang lakas ni nanay. Dok, bakit po ba nahimatay si nanay? Sabihin niyo na po sa akin ang dahilan. Wika ako. Tapos eto, niyakap ako ni nanay. At ang doktor naman, nagsimula na siyang magsalita. Sa sandaling to, nakikinig lang ako. Bukas lang ang isip ko sa bawat salitang binabanggit ng doktor. Napayakap na lang din si tatay sa akin. Kasi naman, bakit ganon? Bakit kailangang maranasan ko ang ganito? Bakit ako? Bakit parang wala nang liwanag sa mundong lalakaran ko? Sa paglipas ng sandaling to, di ko na maunawaan ang lahat. Umagos na lang din ang mga luha ko. Hindi ko pa ata kayang mawala dito sa mundo. Pero kung ito ang kapalaran ko, wala na akong magagawa. Kasi ito na yung hatol ng tadhana ko. Nanay, tatay, okay lang ako. Kaya kong lumaban. Wika ko. Subalit eto, nakayakap lang si nanay habang umiiyak. Si tatay naman, tahimik lang. Alam niyo, nanay, tatay, masaya ako. Kaya wag na kayong malungkot. Okay lang ako. Di totoo yung sinabi ng doktor na hindi na ako tatagal sa mundo. Wika ako. Anak,
Mahal na mahal ka namin. Lalaban tayong magkakasama. Wika ni tatay. Oo naman, tatay. Pero may pakiusap ako. Pwede po bang huwag niyong sasabihin kay Allen ang lahat? Ayoko kasi makita siyang malungkot. Gusto ko na nakangiti lang siya palagi. At sa kahit uling sandali, ngiti niya lang ang gusto kong makita. Kasi ayokong makakita ng tao malungkot. Lalo na kung malapit sa puso ko at taong nilalaman ng damdamin at isipan ko.